O si Basti Duterte, mga kabunyog, tungkol ito doon sa hearing ni Duterte sa ICC sa September 23, confirmation of charges hearing, nananawagan si Baste, ha? Nananawagan si Baste na magpuntahan daw doon sa dahig. Yung mga supporters daw ng Duterte, yung galing sa Pilipinas na kayang gumastos, magbiyahe papunta doon, pumunta na daw doon. Yun namang mga nasa Europe, na galing sa Amerika, sa iba-ibang bansa, pumunta daw sa dahig. Suportahan daw ang kanyang ama kasi hearing yan sa September 23. Parang lulusubin ang dahig. Parang lulusubin ang dahig. Sabi ni ang gusto pang mangyari ni Baste, dapat daw padaluhin sa hearing. Paano padaluhin mo yan? Di nanggulo yan sa loob. ha? Padadaluhin doon sa loob ng hearing. Kung padadaluhin mo ang mga supporters ng Duterte, ang gugulo niyan. Pero sigurado yan, alagang magbabanggaan, magsasalubong yung mga supporters ng Duterte at mga anti-Duterte. Kasi nag-organize din yung mga anti-Duterte ngayon sa Europe. Na nasusundan natin ang mga anti-Duterte group sa Europe ngayon, nag-organize din para si September 23. Nananawagan si Baste na yung mga supporters ng Duterte pumunta rin daw doon sa dahig. Ay di mangyayari talaga sa kanila niyan, magsasalubong sila doon. Magsasalubong sila. Magandang tingnan yan. Abangan ninyo yan. Kasi malaking pangyayari yan kasi, ay di ba hindi na natin nakikita si Duterte? Bawal picturean, bawal interviewin. Last nating nakita si Duterte nung March 14. Yung nung present siya sa ICC Pre-Trial Chamber. After nun, ang sunod ng hearing, ito ng September 23. Diyan ipipresent si Duterte. So makikita natin, ano ba talagang korte na ngayon ni Duterte? Anong hugis niya na niya? Ano, talaga bang pumayat? Sobrang pumayat? Makikita natin yan. Dahil ipapakita si Duterte sa publiko sa September 23, nananawagan si Baste ngayon na mag-rally ang mga supporters nila, pumunta daw sa dahig. Hindi niya naman sinabing lusubin. may nakita nga akong kumakalat na parang lusubin daw, sabi ni Sara. Sabi ko, wag silang magkakamaling manawagan ng lusubin. Baka ipaaresto sila doon sa mga pulis doon ng DATS. Pero yung mga anti-Duterte din, nananawagan din sila, Duterte panagutin. Nakikita ko ngayon sa social media, nananawagan sa mga GCs, sa mga social media accounts ng iba't ibang mga grupo sa Europe, nag-o-organize din ng pagpunta din sa dahig. Kung si Baste nananawagan sa mga supporters nila na pumunta sa dahig, tapos yung mga naman, nananawagan din, pumunta rin sa dahig, magsasalubong. Magsasalubong. Pero sa tingin ko naman, ipapacify naman yan ng mga Dutch police. May mga naka-assign naman doon. Pero magandang tingnan yan, yung supporters ng Duterte saka yung kontra sa Duterte, doon. Magsasalubong sila doon mismo sa dahig sa ICC. Abangan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko kung babalik sila Basti doon. Kasi ngayon, magkakasama yung magkakapatid. Si Kitty Duterte, si Basti, si Pulong, si Sara. Hindi natin alam kung babalik ba sila doon uli sa September 23. Kasi ngayon, nandun sila, magkakasama. Masaya daw si Duterte kasi sabay-sabay na nagbisita yung 4 na anak niya. Ngayon, babalik ba sila sa September 23? Kung babalik pa sila sa September 23, ang tindi, ang dami nilang pera. Ang dami nilang pera kung babalik pa sila sa September 23. Talagang alam nyo, ang dahig para sa mga Duterte, parang lang parang Manila lang, Davao, Manila. Ang gastos niyan, ang pamasahe papunta ng dahig. Yan, mahal yan. Mahal. Kasi ilang hours ba yan na biyahe? Almost 20 hours ba yan na biyahe papunta ng Europe? 20, 21, ganun. Kaya mahal ang bayad. Pero kayang halos buwan-buwan. Nandun si Sara Duterte. Sila Basti Duterte, talagang marami silang pera. Pero sabi nila, hirap daw ang buhay nila ng mga Duterte. Pero balik-balik sila ngayon sa balik-balik sila, lagi silang nandun sa dahig. Matindi. Pero ang pakilala niyan, hirap ang buhay, ay hirap sila.
Simple daw ang kanilang pamumuhay. Yun sa kanila ang simple. Oh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,